back to our YouTube channel! So for today's video, kung bago ka pa lang sa channel namin, ako nga pala si Mika. Ako nga pala si Jerix. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng topic na makakatulong sa atin sa buhay. Financial literacy o pagiging financially wise. Oo, pera ang usapan natin ngayon. Pero wag kang mag-alala, hindi ito boring. Chill lang. Simple at practical tips ang ibabahagi ko para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay mo, partner? Halina't libutin natin ang Romblon Campus upang malaman natin kung financially literate na ba talaga ang mga estudyante dito. Tara na! Oh, ayun oh, may estudyante. Oh my God. May student dito. Parang nagre-review siya. Wait lang. Miss, excuse me. Hello po. Pwede ka ba ma-interview saglit? Okay lang. Oh, sige. Paupo ha. By the way, ano nga pala yung ginagawa mo? Nagre-review po para sa exam. Okay, so hindi ito exam, but I have a question. Do you consider yourself as a financially literate student? Of course po. Oh. Ako naman ay may katanungan sa'yo. Ano ang financial literacy? So, ano nga ba ang financial literacy? Hindi lang ito tungkol sa simpleng pagbilang ng pera o pag-swipe ng card sa mall. Financial literacy ay ang kaalaman kung paano gumagana ang pera, kasama na rito ang pag-budgeting, pag-iipon, pag-i-invest, paggamit ng credit card ng tama at pagpaplano para sa future. Kapag marunong ka nito, hindi ka basta-basta mauubusan ng pera at mas mabilis kang makakaipon para sa pangarap mo. Oh my God, nabanggit niya partner yung budgeting. So, would you mind if I ask you kung paano mo ba binabudget yung yung allowance mo? Actually, I have a budget plan for my needs and wants, for my projects, at sa mga expenses ko sa school. Okay, very good partner. Parang napaka-financially literate naman talaga nung ating student ngayon. Okay, thank you so much and ipagpatuloy mo yan. Maghanap pa tayo ng mga estudyante. Yeah. Partner, parang may isa na namang busy student dito. Mukhang nagre-review para sa kanilang exam. Excuse me, sir. Hello po. Pwede ka ma-interview saglit? Sure, okay lang. Okay. Eto, may question ako sa'yo. Do you consider yourself as a financially literate person? Opo, yes po. Oh my God, partner, parang napaka-financially literate naman talaga ng mga student dito sa RSU, no? Oo nga, Bihasang-bihasa. Oh my God. So, my question is, bakit kaya mahalaga ang pagiging financially literate? Alam mo, pera ang kasama natin sa halos lahat ng desisyon sa buhay. Gusto mo bang mag-travel? Magkabahay? Mag-retire ng maaga o gusto mo lang makawala sa isang kahig isang tuka na buhay? Financial literacy ang susi. Kapag naiintindihan mo ang pera, ikaw ang may control. Hindi lang bills, utang o gastos. Oh my God, partner, napakaganda ng mga sagot nila kanina. Ay, mula kanina pa, di ba? Kasi kanina, yung sinabi niya is about sa mga budgeting. Ito naman, parang ready na siya para sa kanyang future. Aba, may pinaghahanda ata siya sa future niya. Sino kaya ang future nito? Partner, pwede namang ikaw, malay mo. Wala, bakit maging ako? future mo, di ba? Okay, good to know na bata ka pa lang ay pinaghahandaan mo na yung future mo. Malay mo, in the future, mamit mo ulit yung partner ko, and then kayo talaga, di ba? At Uy, least partner, walang financial literate to, di ba? By the way, thank you so much, and I would like to congratulate you kasi marunong ka na mag-budget, marunong ka na maghanda sa future mo, and I hope na yung maging future mo ay marunong din, di ba partner? Oo nga eh. Okay, thank you so much. Thank you. Goodbye. Hanap pa tayo partner. Oh my God. Nakikita ako mga student dito at mukhang nagde-date. Oh my God. Mga fresh pong ba ang mga bata? Morning! Pwede ba namin mahiram yung mga 5 minutes nyo for a quick interview lang naman?
Okay, sige partner, maupo muna tayo, nakakapagod. Okay, so, ngayon, student kayo ng RSU, right? So, nag-interview na kami at madami sa inyo yung mga financially literate. So, ang question ay, financially literate ba kayo? Yes po. Oh my God, confidently, beautiful with a heart. So, eto. Since feeling ko partner ha, financially literate talaga tong mga student dito, magbigay naman kayo ng basic tips kung paano maging financially literate. Sino yung mauna sa inyo? Oh, okay. Partner, confident sige. to. Confident to. Oh, sige, go. Yung first na financial literate ka is meron tayong tinatawag na budgeting. So, ibig sabihin, alam mo kung paano, magkano ang pumapasok na at lumalabas na pera na pwede mong isulat sa notebook o gumamit ng apps na tulad ng Mint. Then, yung pangalawa is yung pag-iipon. Siyempre, kailangan mo munang bayaran ang sarili mo bago ang iba. Kahit 10% ng baon, malaking bagay na yan sa future. Okay, partner, future again. Future Oh my naman. God, ako, secured na mga future neto. Ikaw, sir. Ay, si ma'am muna Si ma'am. pala. Oh my God. In investing, dito lumaki ang pera mo, stocks, bond, mutual funds, di mo kailangan maging expert agad. Matututunan din natin yan step by step. Okay, eto Pangatlo. naman, may mga step-by-step process pa talaga sila, partner. Oh my God. And then Step by next step, is, ha? sir. Ang sa akin naman is credit at utang. Dapat alam natin kung paano gumagana ang credit score at laging siguraduhin na bayad ang bills on time. And next, emergency fund. Importante ito dahil hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna o bigla ang gastos. Target mo dapat dito ay 3 to 6 months worth ng expenses. Ayun po. Partner, parang mga nawiwindang naman ako sa mga sagot ng mga estudyanteng ito. May mga credit Credit card, card, oo may nga mga... May pa-emergency fund Oh pa. yes, oh my God. And I'm so happy no na kahit na student pa lang ay secured na talaga yung mga emergency fund nila. Ikaw partner, secured na ba ang emergency fund mo? Secured na secured. Buti ka pa partner. As of now, Ikaw ba? emergency pa lang partner. Emergency pa lang. Okay, thank you so much no. And then ang gaganda ng mga sagot nila Oo nga partner. eh. So, thank you and then see you next time. Sige Okay. partner, go. Aminin, lahat tayo dumadaan dito. Impulsive shopping, sweeping ng credit card kahit di kaya, at yung classic na mag-iba na lang tayo next month. Okay lang yang magkamali. Normal yan. Pero ang mahalaga, matuto tayo at umiwas sa paulit-ulit na pagkakamali. Financial literacy is about to start smart choices at hindi pagiging perpekto. Ayan, quick crash course na yan sa financial literacy. Simula pa lang ito at promise, once na maintindihan mo ang pera, mas magiging confident ka sa mga desisyon sa buhay. Kung nagustuhan mo itong topic, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment kung anong money topic ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang baon mo. Ang mahalaga ay kung paano mo ito minamanage. Kita-kits ulit sa next vlog. Bye!